Hi guys! Good morning! Welcome back po dito sa Gandara SJ Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol po dito sa pag-uwi ni Paolo Abilino mula po sa Oriental Mindoro mga kakimpaw. Kasi kagabi nga po nagkaroon po siya ng events sa Oriental Mindoro. Pero syempre bago po ang lahat ng yan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na riyan sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod nating chika patungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! And syempre, nais ko din po palang mag-thank you sa ating mga subscribers o mga taga-subaybay na araw-araw po ay nakatutok sa atin pong mga balita sa Kimpaw. Kaya naman bilang pasasalamat, narito at mayroon po akong ilang mga comment na napiling basahin para po sa umagang ito. Para mabigyan na rin po natin ng tinig ang bawat reaksyon at opinyon ng mga fans hinggil po sa mga nangyayari at kaganapan sa buhay nila Kim and Paolo. So narito nga ang first commentary natin para po sa umagang ito. Mula po ito kay Miss Norma Dayag. Shoutout po sa inyo at ang sabi nga po niya rito, basta Kimers ako, if ever na maghiwalay sila, kaya hoping for the best for Kimi. God bless Kimi and family, so with Paolo. Ayan, if ever na iwan mo na si Kimi, God bless you po. Good PM, Gandara. Gandara ka, Kim is not with Pao. She is in Showtime. Yet, Paolo is in Oriental Mindoro already together with his company. Yes, please let us unite Kimers, vote for Paolo kasi nanalo naman na si Kimi last 2024. Kaya please lang, united. We stand, divided, we fall. I voted for Pao, even Kimers ako. Love them both. God bless us all. So with KP and also you Gandara and family. Thank you so much Miss Norma Dayag sa pagboto kay Paolo Abilino. Ayan. So nakakatuwa naman na naiintindihan ninyo yung wish ni Chinita Princess. Ano po, ang gusto niya kasi si Paolo naman this time po ang manalo. Kaya naman maraming salamat po sa lahat ng mga bumoto na po kay Paolo Abilino at boboto pa lang. Nako, simulan nyo na po mga kakimpaw. Parang nasa 59% na po ata ang vote ngayon kay Paolo Abilino. So araw-araw, mga kakimpaw, may chance po tayong bumoto. Kaya wag po palalagpasin mga kakimpaw. Mahirap kasi magpakampante, alam niyo na yon. Maano din yung kalaban Malakas din ang mga kalaban, mga kakimpaw. And about naman kay Kimi and Paolo, hindi nga talaga sila magkasama. So, kasama po ni Pao sa Oriental Mindoro ay sina Mama Chet. Si Kimi hindi po talaga kasama, mga kakimpaw. Nasa Showtime po siya. Nahanap nga po si Kimi Anyway, dumako naman po tayo dito sa nasagap natin na chika ngayong araw na to mga kakimpaw. Sabi dito, Kim Chiu, ganito inilaban si Paolo Abilino. Pagmamahal mo dapat magpaubaya ka. Pag mahal mo, dapat magpaubaya ka. #Kim Paulandia nagtatalo sa boto. Bakit nagkakaroon ng hidwaan ng mga tagahanga ni na Kim Chiu and Paolo Abilino? Sa mundo ng showbiz, hindi na bago ang matinding suporta ng mga tagahanga sa kanilang mga iniidolo. Ngunit may mga pagkakataon na ang labis na pagmamahal at dedikasyon ng fans ay nagiging dahilan din ng hindi pagkakaunawaan. Ito ngayon ang sitwasyon na kinakaharap ng ilang mga tagahanga ni na Kim Chiu and Paolo Abilino kaugnay ng botohan para sa Outstanding Asian Star Philippines category ng Seoul International Drama Awards 2026. Ayon sa mga ulat, nananatiling nangunguna si Paolo Abilino sa botohan, subalit kapansin-pansin din ang pagtaas ng boto ni Kim Chiu. Dahilan upang magkaroon ng debate at pagtatalo sa loob mismo ng fandom na sumusuporta sa kanilang dalawa.
Ang pangyayaring ito ay nagpapakita kung gaano kalakas ang impluwensya ng fandom culture sa kasalukuyang panahon. Hindi na lamang sa simpleng pagsuporta sa artista ang ginagawa ng mga fans. Para sa marami, isa na itong misyon, kampanya, at minsan ay kompetisyong kailangang mapanalunan. Hashtag pinagmula ng issue. Parehong nominado sina Kim Chiu and Paolo Avellino sa prestihiyosong Seoul International Drama Awards 2026. Pareho silang may malaking fan base at pareho ring naging matagumpay ang kanilang mga proyekto nitong mga nakaraang taon. Dahil dito, hindi nakapagtataka na agad silang naging pangunahing contenders sa naturang botohan. Ayon sa lahat, si Paolo ay may malaking lamang sa simula ng botohan. Gayunpaman, habang lumilipas ang mga araw, napapansin ng mga tagahanga na patuloy tumataas ang boto ni Kim. Ang dating malaking agwat ay bahagyang lumiliit, dahilan upang magkaroon ng agam-agam ang ilang supporters ni Paolo. Dito nagsimula ang iba't ibang interpretasyon. May mga nagsasabing hindi nasunod ng ilang fans ang umanay pakiusap ni Kim na ituon ang suporta kay Paolo. Mayroon din nagsabing natural lang na may mga solid Kim Chiu supporters na nais makita ang kanilang idolo na muling magtagumpay sa isang international award. Hashtag ang Kim Pao Phenomenon. Hindi may kakaila na isa sa pinakamatagumpay na tambalan sa kasalukuyan ang Kim Pao. Ang tambalan ni Kim Chiu at Paolo Avellino ay nakabuo ng napakalaking fandom na hindi lamang sa Pilipinas matatagpuan kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang kanilang chemistry sa telebisyon at ang proyekto ay nagiging dahilan upang marami ang humanga sa kanilang partnership. Para sa mga tagahanga, hindi lamang sila dalawang artista kundi simbolo rin sila ng teamwork, professionalism at mahusay na pag-arte. Subalit kapag lumalaki ang isang fandom, lumalaki rin ang posibilidad ng pagkakaroon ng iba't ibang opinyon. Hindi lahat ng miyembro ng fandom ay may parehong pananaw. May mga nakatuon kay Kim, may mga nakatuon kay Paolo, at mayroon ding nakatuon sa tambalan mismo. Bakit mahalaga ang botohan? Para sa ibang tao, maaaring simpleng online voting lamang ito. Ngunit para sa mga tagahanga, higit pa rito ang kahulugan ng naturang kompetisyon. Ang pagpanalo sa isang international award ay hindi lamang personal na tagumpay ng artista. Ito rin ay simbolo ng pagkakilala sa talento ng mga Pilipino sa pandaigdigang entablado. Kapag nanalo ang isang Filipino artist sa isang prestihiyosong award, giving body tulad ng Seoul International Drama Awards, para na rin itong panalo ng buong industriya sa entertainment sa bansa. Dahil dito, nagiging emosyonal ang ilang fans sa bawat pagtaas at pagbaba ng porsyento ng boto. Ang panig ni Kim Chiu sa mga ulat na lumalabas, lumilitaw na nais ni Kim Chiu na suportahan si Paolo sa naturang kompetisyon. Maraming tagahanga ang humanga rito dahil ipinapakita umano ng aktres ang kanyang pagiging mapagbigay at supportive sa kanyang ka-love team. Ngunit hindi lahat ng fans ay sumusunod sa parehong direksyon. May mga tagahangang naniniwala na karapat-dapat ding manalo si Kim dahil sa kaniyang mga kontribusyon sa industriya. Hindi rin may kakaila na si Kim ay isa sa pinaka-sikat at pinaka-matagumpay na artista sa bansa. Sa loob ng maraming taon, nakatanggap siya ng iba't ibang parangal at pagkilala sa kanyang trabaho bilang aktres at television host. Para sa ilang tagahanga, hindi masama kung si Kim naman ang suportahan nila. Sa kanilang pananaw, karapatan nilang bumoto para sa kanilang gusto nilang manalo. Ang panig ni Paolo Avellino. Samantala, si Paolo Avellino ay nananatiling
isa sa ginagalang na aktor ng kanyang henerasyon. Kilala siya sa kanyang husay na pagganap sa mga seryosong karakter at sa kanyang kakayahang magbigay buhay sa iba't ibang papel. Ayon sa ulat, nagpapasalamat si Paulo sa lahat ng sumusuporta at bumuboto para sa kanya. Ipinakita niya ang pagpapahalaga sa kanyang mga tagahanga at sinabing nagpapasalamat siya sa lahat ng effort na ginawa ng mga ito para sa kanya. Para sa maraming supporters, sapat na dahilan na ito upang lalo pa nilang pag-ibayuhin ang kampanya para sa aktor. Grabe ang gulo, no, mga kakimpaw. Yan kasi talagang hirap kapag lumalago na yung fandom. Lalo na sa isang love team, may solid individual, meron pong team up. Pero di ba dapat nagkakasundo tayong lahat? Anyway, dumako naman po tayo dito sa event ni Paolo Avellino, mga kakimpaw, kagabi nga sa Oriental Mindoro kung saan, dapat po ay maagang umuwi daw si Paolo Avellino. Kaso, cancel daw po dahil masama ang panahon. Kaya naman, nag-stay muna siya kaya mayor. Pinastay daw muna nila mayor. Pero ito po yung mga chika-chika lang sa social media, mga kakimpaw, no? Alam naman natin si Paolo Avellino, uuwi din po agad yan pagkatapos ng event. Ganun po si Pao, uwian. Hindi pa, hindi na mag-stay over, ganyan. And, lalo na nung sila ni Chinita Princess. So, wala pong dahilan si Pao para mag-stay. No, hindi nila kaya po ang LDR. Hindi kaya ang LDR. Anyway, hindi naman po sobrang masamang panahon. Wala namang bagyo sa Oriental Mindoro. OA lang po talaga yung iba, mga kakimpaw. Siguro gusto lang nila na si Paolo, kaya dapat hindi daw agad siya bumiyahe. Kasi syempre puyat, pagod, tapos umuulan-ulan. So, maigi na nga daw po yung magpahinga muna si Pao bago umuwi. Pero alam niyo naman si Pao, talagang after work, uwi na yan siya. Talagang mapagkakatiwalaan mo si Paolo Avellino na trabaho lang ang ipinunta niya doon, mga kakimpaw, at wala na pong iba. Pero kung super sama ng panahon, as in may bagyo talaga, number 3, ay talagang mayor po at ang po doon, tawag dito, namamahala po doon, syempre, ay hindi po papayagan si Paolo Avellino na umalis agad. May naka-prepare po yan sa kanila na pwedeng pag-stayan ni Paolo, pero wala namang ganong eksena, mga kakimpaw. Medyo napaparanoid lang yung mga fans. Syempre, gusto nila always safe, sina Kim and Paolo, safety first, di ba? So, alam po yan nila, ng mayora, ng congressman, na umimbita kay Paolo Avellino. Pero don't worry guys, dahil wala naman kung ano pa man pong nangyayari kay Paolo Avellino at hindi naman po OA sa sama ng panahon kahapon. Kaya wag po kayong kabahan, wag po kayong masyadong napapraning, okay? Ikampante nyo lang po yung puso ninyo. Relax lang po. Ang kinakabahala ko ay ang mga fans na pumunta roon. Saan kaya sila nag-stay? Uuwi rin po sila agad-agad. Nakakapagod yun, mga kakimpaw. Pero pag nakita naman nila si Pao, sure tanggal po ang pagod nila, mga kakimpaw. 'Di ba? Pero ayun nga, nag-stay kaya sila or uwi na rin agad-agad pagkatapos ng event. Nakakaloka din. Ang hirap din kaya maging admin, di ba? Anyway, hanggang dito lang po muna ating update, guys. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat.